Base po dito sa the correspondence ng ABS-CBN yata ito eh. Ito hong dokumentaryo nila na ito or content na ito, 15 years ago na po ito, 2012 pa, matagal na mga ka-istorya. Base sa ipinapaliwanag sa video po na ito, ang ipinapahiwatig dito ang ugat ng problema natin sa Spratly parang kumbaga ibinenta tayo ang Pilipinas sa China noong 2004 kung hindi ako nagkakamali. Ang title nga mga ka-istorya, Philippines for sale. Ito po ay black and white ko kasi alam niyo na nag-iingat naman tayo. So ang copyright niyan ay para sa correspondence, sa kanila po yung salamat sa kanila. Sana hindi nila tayo sa copyright. Strategies nga ba nagmula ang lahat ng questionable proyektong iniimbestigahan ngayon ng Senado, gaya ng North Rail, South Rail at CTE na tagtag daw ng patong at korupsyon? Kung nga ba ang hinala ng ilan, nakapalit ng 8 bilyong dollar na pautang mula sa China ay ang pagpayag natin na makapasok ang China hindi lang sa mga pinagtatanong ng strategies, hindi pa sa teritoryong malinaw naman sa atin. Okay, ang issue dito nabanggit agad yung ZTE. So alam niyo na kapag ZTE deal, scandal kay GMA yon. Mga ka-istorya. Nabanggit ang Spratly, pati na umano yung mga pautang ng China na nagkakahalaga ng 8 bilyong peso para sa mga proyekto ng Pilipinas at may nabanggit pa din dito sa video na ito na korupsyon. Hindi ko po sinasabing ito ay kumpirmado Nagbabahagi lamang po ako sa inyo ng mga impormasyon. Mga ka-istorya, kayo po ang bahala humusga. So nabanggit Spratly, China. Nakakapagtaka, napaisip ako doon. 2004 pa lang pala andyan na si China pumapasok na sa atin. Nagpapautang na. May pinirmahan pong kontrata ang gobyerno ng Pilipinas at ang China during the administration of GMA during that time. Ano ho iyon mga ka-istorya? Exploration po, oil and gas, dyan po sa West Philippine Sea. Illegal sa konstitusyon ng Pilipinas. Mga ka-istorya. Direkta pong ang nakipag-usap base po dito sa video na ito si GMA, yung kanya pong administrasyon. Maraming nagulat kasi kumbaga yung na yun walang abiso kahit kanino. Kumilos umano ang administrasyon ni GMA noon na sila mismo. Yun ang sinasabi rito binabahagi ko lang sa inyong impormasyon, mapapanood nyo rin. Naman ang sabi ho dito, yung joint exploration na yon, mga ka-istorya, ang sabi, punduhan ninyo ang proyekto namin, trend release ng trend. Punduhan na agad ninyo. Ang sabi naman daw ng China, mga ka-istorya, mamaya mapapanood nyo rin, payagan muna ninyo kami, ibigay ninyo muna sa amin yung hinihingi namin. Yun nga, exploration. Hanggat hindi yan ninyo binibigay yung gusto namin, kumbaga, hindi namin ibibigay yung hinihingi ninyo. 100 billion barrels of oil times $100 per barrel, mga $20 trillion. Mahirap din yan. March 14 taong 2005, sa una-unang pagkakataon, nagsanib presa ang mga bansang China, Pilipinas at Vietnam. Itinagpa sila ng kasunduan para sa sabay na maghanap ng langis sa stocks. Makikilala ang kasunduan ito bilang Joint Marine Seismic Undertaking, Yung kasunduan na yun, Joint Marine Seismic Undertaking. Meron ho ditong ipinakita pa kanina na in-interview si Tibenesia, yung dating House Speaker. Ang sabi niya, yung hindi naman na niya yung exploration seismic yun Teka lang, may sablay dun mamaya pupuntuhan ko, ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi alam niyo si Divinesia na dating House Speaker, kalyado po yan ni GMA. Tuloy po natin. MSU. Sa kopya ng JMSU na nakuha ng correspondence, pwede maghanap ng langis ang grupo sa loob ng strategies at iba pang bahagi ng South China Sea. Mahigit 100,000 kilometro kwadrado ang sakop ng area nila. Seismic study din ang tawag sa gagawin ng pananaliksik o ang paggamit ng sound waves para matukoy ang kinalalagyan ng langis sa ilalim ng dagat. Hindi magpuhukay kaya hindi makakasira sa karagatan. Okay. Alam nyo, kahit seismic pa lang yan, mga ka-istorya, ito ipakita ko na nga sa inyo. Hindi pwedeng sabihin hindi yan exploration. Bakit?
Ito po mga kastori, ang iba't ibang step sa exploration po ng gas and oil. Yung seismic po na binabanggit kanina doon sa joint marine seismic undertaking. Yung seismic po doon ay isang uri po ng survey sa ilalim po ng dagat. Seismic survey. Ano ba yun? Ito. Basahin ko. Phases of petroleum exploration and production. So, exploration, mga kaistorya? Prospecting. Ano ba yung prospecting? New Zealand Petroleum and Minerals. Anong sabi dito? Prospecting. Prospecting is the very first stage in the search for oil and gas fields. Activities tend to cover large areas in an attempt to see if petroleum accumulations might be present. Prospecting activities are minimum impact and typically include desktop studies, land or seafloor sampling, and geophysical surveys, particularly seismic surveys. Ulitin natin, seismic surveys. Explorations wells are not drilled at the prospecting stage. Wala pa pong pagdidrill dyan. Nagbabaon kasi alam nyo naman ng tubo, diba, sa ilalim ng dagat sa oil exploration. Nagbabaon dyan ng tubo para masipsip yung oil or gas sa ilalim ng dagat. Pero bago po magbaon ng tubo, nagsasagawa muna po mga kaistorya ng survey or seismic survey. Anong purpose ng seismic survey mga kaistorya? Para malaman kung saang area, kung saang tiyak na lugar magbabaon ng tubo. So, hindi pwedeng sabihin na yung Joint Marine Seismic Undertaking na yon na pinirmahan po ng China. China at Vietnam yan eh. Dalawa po ang naging kapartner po dyan ng Pilipinas. Pero dito sa binanggit, China, yung Joint Marine Seismic Undertaking na kasunduan ng Pilipinas noon, sa panahon ng administrasyon ni Arroyo, hindi po pwedeng sabihin na hindi yun exploration. Kasi po, first step, unang hakbang, ng eksplorasyon, mga istorya, ay seismic survey. Si Ed Manyalak, dating presidente ng Philippine National Oil Company. Si Ed Manyalak po, mga kaistorya ng PNOC noon, yung binanggit dito. Okay, tuloy natin. Para sa akin ng Pilipinas. I think that exploration and finding new oil reserves in the country by increasing our exploration activity will actually lead to the betterment of our economy, of our economic life, and eventually to our people, will benefit the people. Yun din, ang panahon ni dating House Speaker Jose de Vanessa na sumamit ideya niya ang pagkakaroon ng ganitong klaseng kooperasyon sa Spratlys. Ideya pala ni Jose de Venecia, yung binabanggit na yun na undertaking o yung kasunduan dyan sa Spratly. Yung explorasyon yun. Huwag magbulahan, bubulahin pa tayo. Hindi naman daw kasi yun explorasyon, sabi ni Jose de Venecia, kundi yun daw po mga istorya ay seismic lang. Parang nambubula. Tuloy natin. Mine is a common sensical, practical solution to avoid conflict. to avoid conflict at pati-develop natin to convert an area of conflict and possible war into an area of development and peace. And at the same time, a potential oil and gas field for all of us. Kaysa nga naman daw habang buhay na pagkakawain ng Spratlys, bakit hindi na lang pakinabangan ang lahat? Yes, mga hati-hati, kung may tumamang lamis ang Vietnam, di kasosyo tayo. Kung tumamang lamis ang China doon sa Spratlys, di kasosyo tayo. Kung tumamang lamis ang Pilipinas, di kasosyo rin sila. Kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, gagawin mo yan. Lalong-lalo na kung ikaw ang isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Pati yung tubig na walang kaduda-duda na pag-aari ng Pilipinas, ay pinayagan natin silang pumasok. Para bagang pinayagan na natin ng mga Chino at mga Vietnamese na magbungkal sa ating lupa para maghanap ng ginto, no? Walang pagkakaiba yan sa pagpayag natin sa kanilang pumasok at sila nang maghanap, no? Kaya talaga nakakaabala itong kontratang ito, no? Dahil bagamat sinasabi nila na this is a means by which to achieve a peaceful resolution of the dispute, ang ating problema lang dyan, hindi lang peaceful resolution ang gusto nila dahil pati yung teritoryo na sa atin na talaga ay ibinibigay nila sa mga dayuhan. Ika lang po, bakit po naman Attorney Harry Roque iba ng statement ninyo ngayon? Particular na po dun sa BRP Sierra Madre, dun sa Second Tomas Shoal. Napanood yun, di ba?
Anong sabi niya? Payag siya alisin doon Yung para, pag inalis kayo yun doon, yung BRP Sierra Madre, magtatagumpay na, makukontrolan ni China yon. Magtatagumpay na sila. Alam niyo na ngayon yung statement niya, pumapabor sa China Bakit parang nagbago yata ang ihip ng hangin? 15 years ago, hindi ganyan ang kanyang mga sinasabi. Diba? Kini-question pa nga niya ang EDCA. Ayaw nga niya ng presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas JMSU, ang kapirmahan ng Pilipinas ay ang China National Oil Company para sa bansang China at ang Petro Vietnam para sa Vietnam. Magiging legal sana ito kung ipinahalam ito ng Pangulo ng Bansa sa Kongreso. Magiging legal sana ito kung ipinaalam ito ng Pangulo sa Kongreso. Ibig sabihin, hindi po alam ng Kongreso. Ito po mga ka-istorya later on, kung hindi ako nagkakamali, pumunta rin sa Kongreso ang usapin na ito Kung exploration mga ka-istorya ng natural oil and gas deposit, hindi pwedeng ang presidente, mga ka-istorya, babaliwalain po niya ang konstitusyon ng Pilipinas. Kasi nga po, ang sinasabi po sa konstitusyon ng Pilipinas, yung exploitation ng natural oil and gas ng Pilipinas, kailangan major control ng gobyerno ng Pilipinas. Yun po ang sinasabi sa konstitusyon po natin bakit po nilampasan ang Kongreso at bakit mismong si GMA nakipagkasunduan sa mga Chinese? Asan ba yung referensya natin? Ipakita ko sa inyo. 1987 Constitution, the Republic of the Philippines, Article 12, National Economy and Patrimony. Sa Section 2 po tayo. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. The state may directly undertake such activities or it may enter into co-production, joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens or corporations. Tandaan niyo po ito corporations or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Such agreements may be for a period not exceeding 25 years, renewable for not more than 25 years, and under such terms and conditions as may be provided by law in cases of water rights for irrigation, so on and so forth. Bypass po natin yan kasi meron pa po dito The President may enter into agreements with foreign-owned corporations involving either technical or financial assistance for large-scale exploration, development, and utilization of minerals, petroleum, and other mineral oils according to the general terms and conditions provided by law based on the real contributions to the economic growth and general welfare of the country. In such agreements, the state shall promote the development and use of local and scientific and technical resources. Anong ibig sabihin nun, one historiador? Dito po mga ka-istorya, sa section 2 na ito ng National Economy and Patrimony under the Article 12 of the 1987 Constitution, mga ka-istorya, kung ito ang babasihan, illegal, labag po sa konstitusyon ng Pilipinas yung ginawang hakbang ng administrasyon ng GMA na sila po ay nakipagpirmahan, nakipagkasunduan po sa China, yung tinatawag na Joint Marine Seismic Undertaking. Illegal po yun. Labag po yun sa konstitusyon ng Pilipinas. Pwede po na joint exploration, ibig sabihin makipag-partnership sa mga korporasyon, hindi sa gobyerno, bawal pong mag-partner ang gobyerno ng China at ang gobyerno ng Pilipinas sa joint exploration sa natural oil and gas reserve natin. Bawal po. Yun ang sinasabi sa konstitusyon ng Pilipinas. Binasura ng Korte Suprema yun Kasi nga labag nga po sa konstitusyon. Kailangan kapag exploration dapat full control ng Estado o kaya naman pwede naman joint exploration pero sa korporasyon, hindi sa gobyerno, Bawal po partnership ng gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin po niyan, Supreme Court, Supreme Court rules Arroyo Era joint exploration with China, Vietnam, unconstitutional. January 10, 2023 po itong balita na ito. Unconstitutional daw. Ayan na. So tama yung sinasabi ko sa inyo, labag sa konstitusyon natin.
Labag sa batas yung ginawa pong joint exploration na yon ng administrasyon ni GMA. Tapos sinasabi pa, seismic lang yan, hindi yan exploration. Eh ano tong balita na ito? Ang sabi ng Supreme Court, yung joint exploration na yon, exploration, no? Unconstitutional, sabi daw po ng Supreme Court. Pero hindi ito ginawa ni Pangulong Arroyo. Nakabalitahan na lang ito ng Kongreso at Senado na sinumado na ang kasunduan. Pero isa pang tanong, Hindi daw po ipinaalam sa Kongreso na nakipagpirmahan na ang administrasyon ni GMA. Nabalitaan na lang daw po ng Kongreso, pirmado na yung kontrata. Patay tayo dyan. ng mga tao sa KNSU, kung totoong patas ang kasunduan ito, bakit halos 80% ng sakop niya ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas? Mana kay JDB sa mga bumabatikos dito, masyado silang mapaghinala. Kasi itong Pilipinas, kawawa tayo kasi we have such small provincial minds at saka walang vision. Eh kung sasabihin nila, oh, sell out ito, so ganun ito, treason ito, eh di wala namang nangyayari. Ayon sa dating speaker, isa lang naman ang kailangan natin gawin para mapakinabangan ang Spratly Islands. Isang tabi muna natin ang karapatan natin sa mga isla ito para mapapasok ang ibang pwedeng tumulong sa atin. Hindi natin kailangan i-give up yung claim natin. Just shelve it temporarily. China shelve it temporarily yung kanilang Chinese claim. Yung Vietnam shelve temporarily yung kanilang Vietnamese claim. It's not a treaty. So, hindi kailangan natin. Hindi kailangan natin. This is just a seismic agreement. This is just a scientific agreement. Isa lang naman daw yung seismic agreement. Isa lang naman daw yung scientific agreement. Tingin ko nang bubulay eh. Sa akin, invento na lang yung distinction na yan eh. Kasi nakalagay sa batas, exploration, utilization, and development of natural resources. So maghahanap ngayon ng ideya, ng label, para masabing hindi ito sakop noong regulation sa ating constitution. And the way to do it is to say, well, this is not exploration, this is actually pre-exploration. Technically, as an oilman, as an oil explorationist, yeah, you're exploring. That's part of the exploration process. May dalawang sources ang ABS-CBN na nagsabing ang pagbibigay daw sa China ng karapatan na maghanap ng langis sa Spratly Islands at sa Palawan ay hiningin kapalit ng China sa bilyong-bilyong dolyar na pinangakong ipapautang sa atin. Tumanggi lang silang humarap sa kamera dahil kasalukuyang naningilpihan pa rin sila sa gobyerno at takot silang mabalikan ng pamahalaan katulad ng ginawa nito sa ibang mga whistleblower. Ano kaya yun? Malaking pera na ang sangkot dito na sinasabi nitong si correspondent. Tuloy natin. Pero ayon sa kanila, sa isang salo-salo sa bahay ni Speaker Joe de Venecia noong 2004, kung saan imbitado ang ilang opisyal ng gobyerno ng China, kabilang ang Chinese ambassador, kinukumbinsi raw ni de Venecia ang mga ito na pondohan na ng China ang North Rail Project sa pamamagitan ng pautang. Ayon kay dating Senator Franklin Drilon, ganito rin daw ang ikinuwento sa kanya ng ilang opisyal ng Foreign Affairs Department. Ayan na. Bukod dun sa dalawang sinasabi ni correspondent na dalawang tao na nagsiservisyo pa rin sa gobyerno na nagsalita na hindi nagpakilala kung sino kasi siguro natatakot. Si Drilon pa nagsalita rin ng tungkol dyan. I was told by a government official that government official quoted a career, a diplomat, as saying that she was present, or he was present, in that meeting, wherein the high official, the Chinese ambassador at that time, I can't remember his name, explicitly said that unless this Spratly deal is signed, there is no North Rail contract. Said to who explicitly? Said to the speaker and in the presence of the DFA official. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang gusto ng China. Sige, bago namin kayo pautangin, bago namin na punduhan yung North Rail project na ninyo, pirmahan nyo muna yung Spratly Agreement. Alin yun? Palagi po ang tinutukoy na agreement, mga kaistorya, yung Joint Marine Seismic Undertaking. Tuso si China Hindi kami magbibigay ng pondo sa inyo hanggat hindi ninyo pinipirmahan, hanggat hindi kayo pumapayag sa agreement na ito. Ayun pala yun. Walang naging na diskusyon. Kaninang interes ang papanigan. Bandang huli, pinagbigyan ng Kongreso ang hiling ng China. Tayo ba tayo magalit? Bakit? Bandang huli, pinagbigyan din daw ng Kongreso ang hiling ng China. Meaning, ibinato din sa Kongreso at pinayagan ng Kongreso. Paktay tayo dyan. Galit ng kabila ang isipin natin. Thank you. Ayon kay Congressman Goles, hindi pangkaraniwan ang ginawa nilang pag-aatras ng panukalang batas. Tingin ko parang malakas ang pressure kasi doon na lang sa Committee on Foreign Affairs, nung mag-meeting sila agad-agad, after ng Committee on Rules meeting, nung pinahayag ni Congressman Cuenco yung pressure na nagaling sa labas, nag-meeting sila, biglang nagbalik agad yung mga miyembro. So, posible, baka may kumausap sa kanila.
RP may scrap Spratly joint study with China. Ito naman 2008 po ito. Ayan yung petsa. The Philippine government might scrap altogether its pre-exploration activities for oil and gas in disputed areas in the South China Sea amid allegations that the Joint Marine Seismic Undertaking or JMSC agreement is unconstitutional and infringes on the country's sovereignty, Malacanang said yesterday. Malinaw naman talaga na yun ang nakalagay sa konstitusyon po ng Pilipinas. Ang linaw po doon sa section 2. Itong mga binasa ko na ito sa inyo kanina. Ang linaw-linaw noon. Nalabag yan eh. The JMSU, a tale of bilateralism and secrecy in the South China Sea. Bakit may ganun silang ano? Ini-include na word. Secrecy in the South China Sea dito sa baba. Basahin ko sa inyo. Ayan o. 2004, China cracks the code in Manila. Si Manyalak binanggit din dito. Edward Ed Manyalak knew he had a deal. The then head of the Philippine National Oil Company or PNOC knew the players well from his days in China working for Conoco. And as a highly talented Filipino manager with considerable networks at home, Manyalak understood the mandate from Malacanang, the presidential palace that lies next to the Languid Pasay River, gets a deal done with the Chinese for joint exploration, analysis, and development of potential energy resources in the South China Sea. That mandate was at odds with internal ASEAN diplomatic discussions encouraging the 10 member states to find a common position from which they could talk with China about the disputed waters, so on and so forth. Lesson learned. Understanding how President Gloria Arroyo Macapagal reversed the Philippines' position on an issue arguably vital to her country's national security interest illustrates how China may use its new levels of regional influence gained while Washington focused on the Middle East and other. Totoo yun. Posible yun, mga kastorya. Tapos binanggit din dito si Jose de Venecia. China seizes an opening. China saw its opportunity, entered the itinerant internationalist Jose de Venecia, then Speaker of the House in the Philippines. The de Venecia was still a political ally of President Arroyo, ally daw ni Arroyo si de Venecia when he was encouraged to visit Beijing by Chinese ambassador in Manila. Gusto lang tanggalin ng mayorya ang Spratlys at Scarborough Shoal sa boundary. Sabihin nito, pati ang Kongreso, niluluwagan na ang kapit sa isang kinikilala nating parte ng ating teritoryo. Ito naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino ay nagiging spokesentity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 plus 1 equals 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi na ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Ano raw, i-give up yung ating pong claim sa Spratlys at sa Scarborough. Tapos ito na naman, si Atty. Harry Roque. Ibang-iba no, yung statement niya noon, 15 years ago, kaysa sa ngayon. Nakikita nyo, ang laking pagkakaiba. Ulitin nga natin, anong i-give up? Kongreso pa raw eh. Ayon kay Congressman Goles, hindi pang karaniwan ang ginawa nilang pag-aatras ng panukalang batas. Tingin ko parang malakas ang pressure kasi doon na lang sa Committee on Foreign Affairs, nung mag-meeting sila agad-agad, after ang Committee on Rules meeting nung pinahayag ni Congressman Cuenco, yung pressure na nagaling sa labas. Palagay ko ang binabanggit dito, mga istorya, hindi mismo yung JMSU. Kung hindi ako nagkakamali, yung panukalang batas na nagtatakda kung hanggang saan ang teritoryo natin, kung hindi ako nagkakamali, yun po yung Philippine Baseline Law. Yun po siguro yun, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga ka-istorya. Nag-meeting sila, biglang nagbalik tayo yung mga membro. So, posible yun, baka may kumausap sa kanila. Mula sa original na panukalan ni Cuenco, gusto lang tanggalin ng mayorya ang Spratlys at Scarborough Shoal sa boundary. Sabihin nito, pati ang Kongreso, niluluwagan na ang kapit sa isang kinikilala nating parte ng ating teritoryo. Yun kaya ang dahilan kung bakit nung time na hindi maipasa-pasa mga ka-istorya yung Philippine Baseline Law. At doon sa sinasabi nitong host, mga ka-istorya, mababaliwala na rin yung batas na ginawa ni Pangulong Marcos Sr. na nagdideklara na atin ang kalayaan island groups. Pakita dyan. Naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino ay nagiging spokesentity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na
i-ginap yung claim natin sa scrap base. Sa akin, 1 plus 1 equals 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi na ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Masyado tayo. Si Attorney Harry Roque mismo ang nagsabi, nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Si Attorney Harry Roque ang may sabi niya na, Magbigay. Pero, tayo na tayo masyadong magbigay. Hindi sa mga ganyan. Pwede naman natin sabihin nagkataon lang ang lahat na ito na pagkatapos pirmahan ng gobyerno ang Spratley Deal kasama ng China, nagkataon lang na pinapaalis na ang mga kumpanyang matagal nang nakapwesto sa Palawan. At nagkataon lang na balak nang umatras ng Kongreso sa isang panukalang magpapatibay na sana sa pagmamayari natin sa Spratley. Kung ganoon, baka nagkataon lang din ang biglang pagbuhos ng pautang mula sa China kasabay ng lahat ng ito. Napakaswerte naman ng China kung ganoon. ang swerte talaga kung ganun. Mismong Congress na, nung time na yun, ang mukhang aatras na magpapatibay dun sa teritoryo natin. Pagpapatibay sa claim natin, sa teritoryo natin, patay tayo dyan. Mula nang makipagpirmahan ng Pilipinas, Vietnam at China sa Joint Seismic Agreement na ayon sa mga eksperto ay labag sa batas, $2 billion kada taon ang bubuhos na pautang sa Pilipinas mula sa China. Dahil dito na $2 bilyong kada taon. Ulitin nga natin para malinaw. Malaking pera yun. Mula nang makipagpirmahan ng Pilipinas, Vietnam at China sa Joint Seismic Agreement na ayon sa mga eksperto ay labag sa batas, $2 billion kada taon ang bubuhos na pautang sa Pilipinas mula sa China. Uy, ang laki nun. Nung time na yon, $2 bilyong daw ang bubuhos sa Pilipinas mula sa China. 2 bilyon. Bilyon ha, hindi milyon. Bilyon. At dolyar ha, hindi peso. Laki nun. Dahil dito nabuhay ang mga proyektong North Rail, South Rail, Cyber Education, ZTE, at iba pang malaking proyekto na hindi pa nabubusisi ng publiko. At dahil hindi mahigpit ang mga kondisyon sa mga pautang na ito, halos lahat naman ng proyekto na busisi ng publiko ay may bayad ng katiwalian. Gaya na lamang ng $130 million o 5 billion pesos na kickback na ibinul sa umalo na bilang taga-gobyerno. Ang laki nun. 5.2 billion daw na kickback ibinulsa daw ng official ng gobyerno. Daw ha. Kaya ko sinasabing daw kasi binabase ko lang sinasabi ko dito sa sinasabi ng host sa video. Ano ho? Talaga pa lang ng kumano'y kickback sapat na para ipagawa ang may 1,400 silid-aralan, 44 na milyong libro para sa mga estudyante, higit na kalahating milyong upuan, pambayad sana sa mga halos 3,000 guro, at panustos sana sa mga pangangailangan sa computer ng mga eskwelahan. Tandaan natin, ang halagang ito ay ang nabulgar na suhulan sa ZTE deal pa lang. Meron pa kayang ganitong anomalya sa ibang proyekto na hindi pa natin nalalaman? Yung binanggit kanina ay sa ZTE deal pa lang daw yun. O, ang tinatanong niya, paano? Baka mayroon pang iba. Ayun yung sinasabi ng host. Samantala, habang naghahanap ang pamahalaan ni Pangulong Paroy ng proyekto maaaring pondohan ng China, unti-unti nitong pinagbibigyan ng sunod-sunod na hiling ng China tungkol sa Spratley. Pinatitigil ang eksplorasyon para sa langis sa ibang bahagi ng Palawan. Ipinapapawi sa Kongreso ang isang panukalang batas na magpapatibay ng pagkaaki ng Pilipinas sa Spratley Islands. Noong Marso 16 lang, tumaong ang barkong Nanhai 502 sa Puerto Princesa sa kanyang 44 na Chinese at isang Pilipino. Ito ang barkong gumagawa ng seismic mapping at kagagaling lang nito sa Spratley. Para kay Mon Casible, ito ay isang pagtataksil sa bayan. Bibigay nila. Ganun ang epekto no. Ngayon, in return for what? I don't think the Philippine Republic is the one ang beneficiary. Kaya nga merong angulo dito na dapat imbestigahin pa yung corruption. Mga kilos ng gobyerno ito na imbis na patibayan ang ating posisyon sa teritoryong inaangkin natin, mas pinapahirap pa ito. Well, mahirap na maghanap ng direct link unless somebody talks. Hinihintay natin yung magsalita dyan. Ang pwede mo na sabihin, meron talagang maliwanag na sequencing dito. Meaning yung timing na after September 1, 2004, nung sinainan yung seismic study niya, ay coincidentally, nagsimula na rin yung mga planning at actual na pagbigay ng Chinese loans sa Philippine government. Nahirap sabihin nagkataon in the sense na we did not present China with a bill of projects. Iba yung sequence eh. Kung sabi nga ni Senator Maruas, this is a supply side type ng development planning. Nauna yung pera at saka nagharapan ng project. Totoo man o hindi, ang mga bintang mahalaga para sa ating lahat na pag-aralan ng mabuti ang mga asundo ang pinapasukan ng gobyerno sa ngalan ng taong bayan. Dahil tayo mga Pilipino lamang ang pwedeng magbantay sa sarili nating interest. Sa practice nga ba Okay, ano sa tingin nyo? Bininta kaya tayo o hindi, mga ka-istorya? Ha? Yung title natin, ibinasi ko lang dito po sa title po ng content na ito ng correspondence. Philippines for sale. 15 years ago ito in-upload nitong si
Malfoy Princess. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito, ang bansang Pilipinas.